Inihayag ng mga crew ng Thailand na labis na naapektuhan ang kanilang mga operasyon dahil umano sa mga palpak na main battle tank nito na binili mula sa China dahil bukod umano sa napakabagal ay limitado lamang umano ang putok dahil sa palyado ito. Alamin na buong detalye mamaya. At Taiwan patuloy ang mga operasyon sa paghahanap at pagsagi para sa isang nawawalang piloto nito matapos bumagsak ang isang F-16 fighter jets nito sa dagat. Habang maraming tao naman ang naghahambing ng Taiwan sa Venezuela at nagtatanong kung kaya ba ng China ang ginawa ng Amerika sa Venezuela at ang sagot ng mga expert dyan ay inihayag ng mga sundalo at opisyal ng Thailand na ang mga VT-4 battle tank na kanilang binili mula sa China ay dumanas umano ng madalas na mga malfunction, hindi lang sa panahon ng pagsasanay kundi pati na sa kanilang mga operasyon kontra Cambodia. Ang mga reklamong ito ay nakatuon sa mga pinakabagong naobserbahan sa ilalim ng patuloy na paggamit kung saan inilarawan ng mga crew ang mga problemang direktang nakakaapekto umano sa kanilang mga operasyon. Kabilang sa mga pinakamalubhang alalahanin na itinaas ng mga operator ay ang pagganap ng mga pangunahing baril sa panahon ng matagal na pagpapaputo kung saan ang barilis umano ng tangke ay hindi matibay dahil nagkakaroon umano ng bitak at minsan na ring nawasak. Iniulat ng mga crew ng tangke na ang Chinese-made battle tank ay kanila umanong nililimitahan ang pagpapaputok dahil kapag lumagpas umano sa bilang o matagal na pagpapaputok ay doon umano nagsisimulang magmalfunction o ayaw ng pumutok at paulit-ulit na pagkabigo o pagpalya ng tangke ay nagpapahirap umano sa kanilang mga operasyon sa labanan. Bukod sa ayaw pumutok, ang karagdagang kritisismo ng mga crew ay nakasentro sa mga katangiang proteksyon at kadaliang kumilos. Inilarawan ng mga operator ang side armor bilang hindi umano sapat kumpara sa inaasahan para sa isang modernong main battle tank dahil ang bilis ng pag-ikot ng turret ay tinasa ng mga crew bilang napakabagal kaysa sa kinakailangan sa panahon ng mga dynamic na pakikipaglaban. Ang mga pagtasa na ito ay nagmula sa mga tauhan na gumagamit ng mga tangke sa ilalim ng operasyon ng Thailand sa Cambodia. Pero sa kabila ng mga isyong ito, kinikilala ng mga crew ang ilang mga kalakasan ng VT-4 kabilang ang mga modernong sistema ng pagkontrol sa pagputok at kakayahan umano sa pag-target ng kalaban. Gayunpaman, binibigyang diin ng mga operator bilang ang mga problema pa rin sa pagiging maaasahan sa panahon ng patuloy na paggamit. At batay sa karanasan sa larangan, ang mga mas lumang tangke na nasa serbisyo pa rin ng Thailand ay malawakang itinuturing pa rin ng mga crew bilang mas maaasahan tulad ng T-84BM na gawang Ukraine pati na rin ang mga tangke na M48A at M60A na mula naman sa Amerika bilang mechanical na matatag sa kabila ng edad nito. At sa ibang balita naman mga kabayan, nagpatuloy ang mga operasyon sa paghahanap at pagsagip para sa isang nawawalang piloto ng Taiwan matapos bumagsak ang isang F-16 fighter jets nito sa dagat sa silangang baybayin ng isla na nag-udyok sa Air Force na suspindihin ang lahat ng mga misyon sa pagsasanay ng F-16. Ayon sa Ministry of Defense ng Taiwan, ang single-seat F-16 fighter jets na nakatalaga sa 5th Tactical Fighter Wings ng Taiwan Air Force ay lumipad umano mula sa Hualien Air Base alas 6 ng gabi noong Martes at nawalan ito ng kontak sa radar pagsapit ng alas 7:30 ng gabi, mga 31 nautical miles o 57 kilometers mula sa timog ng base sa taas na humigit kumulang 1,700 na talampakan.
天色放。 Sinabi ng Taiwan Air Force na hindi malinaw kung matagumpay na nakapag-eject ang piloto nito na kinilala na si Captain Shane, pero 3 beses umano itong nagsalita sa radyo ng eject bago ito mawala. Puspusan kasi ang pagsasanay ng Taiwan bilang paghahanda sa posible umanong gyera kontra China. Ngunit bilang pag-iingat ay pansamantalang sinuspindi ng Taiwan ang lahat ng F-16 fighter jets nito sa mga misyon ng pagsasanay at isinagawa ang komprehensibong inspeksyon. Samantala, maraming naghahambing ng Taiwan sa Venezuela at nagtatanong ng isang simpleng tanong kung ang Amerika ay nagsagawa ng pagsalakay at pag-aresto sa Pangulo ng Venezuela ay kaya rin kaya ng China na gawin ito sa Taiwan? Ang maikling sagot naman dyan ng mga analyst at mga military expert ay hindi, dahil ang mga sitwasyon umano ay iba-iba. Ang ginawa ng Amerika sa Venezuela ay hindi isang ganap na digmaan, ito ay isang halo-halo na sanksyon, intelligence operation, cyber pressure, financial isolation at limitadong mga aksyong palihim. Ayon sa mga expert, ang Venezuela ay may mahina umanong depensa, mahinang intelligence at halos walang makapangyarihang mga kaalyado na handang lumaban. Kahit nagpahayag na ang Cuba at Colombia na sasali, ay hindi pa rin ito sapat upang labanan ang Amerika, kaya't ang Taiwan ay kabaliktaran naman. Ang Taiwan kasi ay isa sa mga isla na pinakamahigpit na minomonitor at ipinagtatanggol sa mundo mula sa mga airspace, mga ruta sa dagat at mga cyber network nito ay patuloy na binabantayan. Anumang pagsalakay o sorpresang operasyon ng mga espesyal na puwersa ng China ay matutukoy ng maaga. Higit sa lahat, ang Taiwan ay may tahimik na suporta. Mahigpit itong minomonitor ng Amerika at Japan at mga kaalyado sa rehiyon. Ang bawat kilos ng mga Tsino malapit sa isla kapag gumawa ng isang maliit na pagsalakay ay maaring magdulot ng napakalaking tugon ng militar. Ang China ay may malakas na intelligence at mga espesyal na puwersa, ngunit ang pagsasagawa ng isang operasyong estilo tulad sa Venezuela sa loob ng Taiwan nang hindi nagsisimula ang digmaan ay napaka-imposible, dahil ang Taiwan ay nakaalerto, armado at sensitibo sa politika. Sinabi ng mga expert na isang maling galaw lamang ay magiging isang digmaang panrehiyon na may pangdaigdigang kahihinatnan. Kaya naman ang China hanggang ngayon ay puro pananakot lang ang ginagawa sa Taiwan at Pilipinas dahil sa posibleng maraming bansa ang sumali.